So, welcome back for another video. Sa video na ito, isang loan up review na naman po. Ang ating pag-uusapan, sisilipin, i-update at babalikan ngayon. Yes po, babalikan natin tong loan up na to kasi minsan ko na rin talaga itong na-share sa inyo. Actually, last year ko siya unang na-share. Which is, ang tinutukoy ko pong loan up is si Mr. Cash. Yes po, alam ko napaka-familiar na ni Mr. Cash sa inyo, no? And talagang matagal na kasi talaga tong loan up po na ito and patuloy naman din siyang nag-update din. Sa last review ko dito or last feature ko dito kay Mr. Cash is nawala siya sa Play Store. Yes po, 3 months ago, I think last August yun. Yan po yung video po na yon. Last August po yan, nagkaroon ng issue talaga na si Mr. Cash kasi nawawala nga naman siya sa Play Store. Diba? Concerning yon and talagang alarming yung ganun kasi may mga info kasi tayong na-submit dito sa app na ito and then nawala siya bigla that time. But after few days naman, no, bumalik siya. Actually, parang after 3 days ata bumalik siya sa Play Store pero hindi siya functional. Hindi siya ma-download. Doon lang siya parang nag-a-update pa lang siya, nagmi-maintenance ata itong app na ito noon. And kung makikita po natin dyan, no, sa kanyang details po, nag-update lang siya no October 2024. But for now, mag-a-apply ulit tayo. Sisilipin natin, no, ano bang meron sa loan app na ito ngayon. Paano nga ba mag-apply ngayon sa loan app na ito? Madali lang kaya ang process ngayon? So, may nagbago kaya sa application process niya before sa ngayon? So, dati kasi, no, FYI, no, lagi ako na-approve dito kay Mr. Cash. Meron akong approval amount, may loan offer po ako. Ang hindi lang po ako na-approve upon disbursement. I don't know kung bakit ganun. Since bagong update po si Mr. Cash, no? So, malay mo naman, no, kaya isi-share ko po yan sa inyo ngayon, step by step, no, up to the end, after disbursement, isi-share ko siya sa inyo and then magkano din po yung interest rate niya and then kung okay ba talaga tong loan app po na ito, maaasahan ba talaga natin in times of need. By the way po, downloadable na naman po si Mr. Cash po sa ating Play Store and then sa ating App Store. FYI po, si Mr. Cash po is under po siya ni E-Generation Lending Corporation. As I visited the SAC website po, is naka-register po siya actively, so legit yun na license to operate po tong app na to. But yun nga, doesn't mean na sa registered is okay na siya. Kaya nga po, re-reviewin natin kasi daming mga loan app talaga ngayon na mga rehistrado naman pero wala talaga ligwak talaga sa mga interest rates lalo na, no? Kaya nga po, no, this time, wala nang patubig-tubig, install natin tong app na ito again and again. So, after that, open natin yung app. And then dito po, click lang po natin sa baba yung login and sign up. And we need to enter our mobile phone number. And then, of course, as usual, we need to enter the OTP or the verification code po. So, dito po, we need to allow or permit this one, no, camera storage, location, SMS na ma-access daw po nila. Click lang po natin tong read and agree. I-agree lang po natin ito para makapag-proceed po tayo. I-allow lang po natin itong mga nagpa-pop up dito para makapag-proceed po tayo. So, nakalagay po dito na paano ko daw nalaman si Mr. Cash. May mga choices sila dito. So, pili lang tayo ng isa dyan. After that, submit natin. And po, nandito na tayo agad-agad sa dashboard po ni Mr. Cash, which is dati, ganito rin yung kanyang loan offer, yung pambungad niya, which is 12,000 pesos. So, maximum loan amount niya. So, walang nagbago, no? After 12,000 pesos pa din yung ino-offer niya sa first time po, sa first timer po. So, click lang po natin agad-agad itong apply now. And then, nakalagay po dito on how to apply for a loan daw. So, sundin lang po natin itong mga step na nandito. And then, click lang po natin itong get started. And then, dito po, we need to complete our personal information. So, fill up lang po natin to yung IDs po natin, name ng IDs natin, date of birth, gender, marital status, valid email address, and then alternative phone number, which is optional naman, din na need. Sa ID type pala po, ito pala po yung mga nire-require po ni Mr. Cash. Meron din silang mga recommended ID type. So, pipili lang po tayo dyan. After natin ma-fill up tong portion po na ito, so, next po tayo. And then right after po, we need to fill up the current address po. Yung mga addresses na hinihingi po nila dito. Next tayo. And then hinihingi and nire-require din po nila yung ating source of income. And then pipili lang po tayo dito ng isa lang. And then po, we need to fill up then the minimum monthly earnings daw po. Fill up lang po natin yan and then proceed tayo. I need to verify daw my ID information. I need to enter the ID number. Front ko daw po, i-upload ko daw po yung aking front ID, back of the ID, and then yung selfie po na hawak-hawak ko yung aking ID. So, after this po, no, agad-agad naman, day. O, diba, bongga si Mr. Cash. Your current loan limit is on the way. Sabi ko naman sa inyo, lagi tayong approve ito kay Mr. Cash. So, ngayon, may offer siya sa akin na 1,000 pesos. Actually po, iba yung offer niya sa akin. Before, nagka-offer
ako ng 3,000 pesos. Then nag 2,000, then nag 1,500. So ngayon, 1,000 pesos na lang. Applyan natin agad-agad para makita natin yung interest rates niya. Disbursement na ba tayo successfully? So click lang po natin itong apply immediately. And then di ba pala tayo tapos sa pag-fill up ng mga info. So nakakapagod. Ito naman, nangangailangan sila ng character references. Nangingi po sila ng 4 na character references. So fill upan lang po natin itong portion po na ito. Then right after that po, no, so nandito na tayo sa loan simulation po nila and enter or pipiliin ko lang po dito yung amount po na ilo-loan ko. So wala naman po akong choice, no, kasi ang minimum amount to loan dito is 1,000 pesos. Maximum amount to loan ko dito is 1,000 pesos din. So wala tayong choice kasi kahit naman ipilit natin up to 12,000 is babalik talaga siya sa 1,000 pesos. So click lang po natin tong apply. Payment terms ko lang po na available dito is 18 days. As usual, before din naman, ganun din naman 18 days talaga kapag first time ka pa lang na naglo-loan dito. Then here po, we need to input or I need to input po my withdrawal method. Kung ano ba yung pipiliin ko dito, kung GCash ba and other e-wallets or bank accounts. Kailan po natin si GCash para mas mabilis ano. Then here po, we need to review our loan info. So dito na natin nakikita po yung interest rates niya. Lagay po dito na may loan amount ako na 1,000 pesos and then may service fee po siyang binabawas po na 90 pesos or 9% of my loan amount. Kaya nga po, ang marireceive ko na lang po is 910 pesos na lang. Yes, but ang amount due ko is 1,000 pesos po. Hindi po siya buong matatanggap. So, for me, mataas yung interest rate niya kasi 18 days lang to, 9%. Mataas siya, but I will give this a try. Click lang po natin tong terms and conditions dito. And then, we need to agree na naman po. Parang permission na naman, ano, grabe. Puro ng permission tayo dito. Which is, we need to agree para makapag-proceed tayo. So, agree lang natin yan. And ato pa ha, self-verification pa pala. So, hindi pa talaga tapos ang daming requirements. Then, after that po, no, in review na siya. Ito na po natin malalaman kung magpo-proceed tayo or makakapag-withdraw talaga tayo successfully. But anyways, habang nag-aantay tayo, so pumunta ako sa aking setting, tiningnan ko kung madidelete ba tong account nito. And gladly naman, nadidelete naman siya. Lalo kapag wala naman tayo existing loan dito, so nadidelete po siya. So wait lang natin ng kaunti. So, after 5 minutes po of waiting, no, so binalikan ko yung app. Yes, binalikan ko siya, nakalagay, your application got rejected. Ay, naman kung bakit talaga ganun, naguguluhan talaga kay Mr. Cash kasi disbursement na nga lang. Which is, meron naman tayo approved loan offer. Ang baba nga 1,000 pesos, chinaga ko na nga lang, ayaw pang ma-approvehan. Actually, ito talagang issue ko talaga kay Mr. Cash. Hindi talaga ako makakapag-withdraw dito kahit ginawa ko na ang lahat-lahat. Yun pa rin, walang nagbago po. Yes, walang nagbago talaga kay Mr. Cash. Yun pa din yung application process niya, yung maximum loan amount niya, ganun pa din, walang nagbago. Lahat ng process na nakikita niyo, same lang din yan noon. So, nung una ko nakilala si Mr. Cash, ganun at ganun yung proseso hanggang ngayon. So, wala pong nagbago. I don't know kung nag-update ba talaga tong app na to, may improvements ba silang ginawa dito. Wala talagang nagbago as in. Pero try nyo, baka ma-approvehan kayo, piliin nyo lang yung maliit na amount, baka mag-proceed sa inyo. Meron ba nga dito yung mga hindi na re-reject? Mostly talaga na re-reject upon disbursement. Let me know then your experiences here sa Mr. Cash, kung sa yung customer service niya, okay ba talaga siya utangan, okay ba talaga siya in the long run. So, please comment down below. Yun lamang po, ay po man natutunan kayo sa video ito. Kaya po nakatulong itong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!